Sige. Kailangan kong tulungan ng babaeng ito. Ang simula ay nasa ikalawang palapag, kanlurang hilaga. Paikutin ng 2 beses pa kanan. Tapos, paikutin pabalik ng 4 na beses. Paikutin ng isa pang 3 beses. Nanay, tingnan mo ang daliri ko. Ano ba yung ingay mo? Umupo ka nga. Nakita na niya siguro lahat yun. Ang mga single mom dapat nasa bahay lang at nagluluto. Anong ginagawa mo rito? Napakabilis ni Kao Siyang. 75% natapos. Mabilis ding gagaling si Robert. Tunay ngang top player. Napakagaling. Ang performance na ito, mahirap mapantayan ng iba. Ano? Nakumpleto na ni Hawkwak ang Robux Cube. Natapos na niya ang Robux Cube. Tawagin na natin ang judge. 5 minuto lang. Ito ba ang bagong world record? Nakumpirma na. Tunay ngang world record ito. Binabati kita, Hawkwak. Dagdag 30 puntos. Siya nga. Napakagaling. Bago ang pagbagsak ng eroplano, nakita ko na siya noon. Parang may kinalaman kaya siya sa pagbagsak ng eroplano. Magaling. Nakarating na sa 79% ang pagsosolve ni Kao Siyang ng Robux Cube. Buti na lang at nandito si Kao Siyang. Tingnan mo siya. Mali ang ika-50 hakbang. Malapit na siyang matalo. Ang batang ito, wala kang alam. Kao Siyang, 2 sunod-sunod na beses niyang napanalunan ang pambansang kampyonato ng Super Brain. Paano siya matatalo sa unang round? Dalawa lang ang mga piraso na ito. Hindi rin ito kasya. Mukhang noon pa man, peking talento lang pala si Kao Siyang. Ang batang ito, sige na. Para saan pa ang pag-aaway sa isang bata? Tingnan natin kung ano ang gagawin ng ibang mga kalahok. Nanay, tingnan mo ang daliri ko. Parang malapit ko na itong masolusyonan.
Tapos na rin siya. Tapos na. Matagumpay na naresolba ni Sujayan ang 13 layer na Robux Cube. 7 minuto, 30 segundo. Nadagdagan ang puntos ng koponan ng China ng 30. Magaling. Sujayan. Bumalik na rin ang lagay mo. Ito, paano kaya niya nagawa? Tapos na ang oras. Hanggang sa sandaling ito, 2 lang silang contestant ang nakatapos mag-Rubik Cube sa loob ng takdang oras. Bawat grupo ay bibigyan ng 30 puntos. Ngayon, magkapantay na ang 2 grupo. Ang bata. Ang tingin niya kanina. Para siyang isang matandang kaibigan ko. Talaga, ang kaibigan mo. Tinuruan ka ba niya na? Huwag. Hamarang sa daan. Alam ko, dahil sa paalala mo, ang babaeng iyon ay nagtagumpay na. Nakakatuwa ka naman. Pero ang susunod na pagsubok, ay mas mahihirapan ka pa. Pagdating ng oras na iyon, ako na mismo ang haharap sa iyo. Nanay, uminom ka muna ng tubig. Xiaoyu. Ang mga galaw mo kanina. Sino ang nagturo sa'yo niyan? Jayan. Kapitan, mas mahihirapan ka sa susunod na round. Magiging mas mataas ang level. Bukod pa riyan, si Hawkwak ang makakalaban mo. Ang pinakamalakas na manlalaro ng koponan, si Kentaro. Kailangan mo bang palitan siya? Tito, kaya po ng nanay ko. Hindi na kailangan palitan. Kapitan. Swerte lang yun kanina. Talaga bang iniisip mo na? May kakayahan siya na mag-solve ng 13 layer Robux Cube. Hindi ko pa naman nakikitang nagawa mo yan. Ako. Jayan. Ano sa tingin mo? Ako. Gusto ko pang sumali sa kompetisyon. Kapitan, maaari po ba akong maging katulong ng nanay ko? Bata. Huwag kang makialam. Sige, sa oras na iyon, sumama ka na rin sa entablado at maging katulong ng nanay mo. Tara na. Pakituloy po ang panonood, laban ng mga kampyon, ngayon na. Ang koponan ng Jongko at ang koponan ni Kentaro. Isa na lang ang natitirang manlalaro. Tapos na nilang ayusin ang Robux Cube. Ang kasalukuyang puntos ay parehong 30 ang puntos ng dalawang koponan. Pantay ang puntos, pero mahirap ang susunod na round. Natatakot ako na, lalampas sa inaasahan ng lahat. Ano kaya ang tanong sa susunod na round? Ang susunod na round ay ang pagkilala ng tubig sa antas ng mikroskopiko. Ang mga kalahok, sa 500 basong tubig na ito, kayo ay magsasagawa ng isang pagpili, para sa pagmamasid. Ang napiling baso, ay muling ilalagay sa 500 basong tubig. Ang mga kalahok, mula sa 500 basong tubig na ito, ay tiyak, dapat ninyong hanapin ang basong tubig na inyong pipiliin. Paano namin magagawa iyon? May thrill din naman pala. Tawagin mo na ang flight attendant. Ang mga basong tubig na ito ay pawang distilled water. Magkakapareho ang itsura,
Paano natin ito mabubukod-bukod? Ang tubig ay laging gumagalaw. Kahit matandaan natin ang katangian nito, pag-iling lang ng bahagya, ang impormasyon sa loob ay magbabago. Tingnan mo, may maliit na bula sa ibabaw ng tubig. Kung matatandaan natin ang katangiang ito, magkakaroon tayo ng pag-asa na manalo. Talento. Ang mga bula na ito ay isang hindi matatag na elemento. Paano kung sumabog ang mga bula? Ano ang gagawin natin? Minamahal naming mga manunood, lahat tayo ay pinaghihiwalay ng tubig para malaman ang pagkakaiba ng basong ito. Kailangan nating iangat at ibaba ang pitchel. Ang mga basong ito, lahat ay transparent, magkamukha silang lahat, walang pagkakaiba, pero sa mundo, walang perpektong baso. So, kahit gaano pa ito kakinis na gawa, sa ilalim ng liwanag, magpapakita pa rin ito ng iba't ibang mga guhit. Kaya, maaaring gamitin ang mga guhit na iyon para matukoy ang basong ito. Kausiyang, parang naalala na nila. Ayos lang. Naalala ko na rin. Ang tanga-tanga mo naman. May pinag-aralan ka ba? Dapat mong tandaan ang disenyo ng salamin na iyon. Pero iba ang liwanag doon. Kaya iba rin ang refleksyon. Kaya, mali ang naalala mo. Huwag ka nang magbiro pa. Sige, mga manlalaro, sa 500 basong tubig na ito, piliin ninyo ang basong tubig na gusto ninyo. Pagkatapos ay pagmasdan ninyo. Si Atleta Hawkwak. Nakita niya ang baso ng tubig niya. Tingnan mo ang mukha niya. Kaya confident, ipapaalam ko sa inyo. Ang pinili ni Atleta Hawkwak. Tama ba o mali ang sagot niya? Ang sagot ay, sa dati kong buhay, nakipagpaligsahan ako. Hamon na ito, paniguradong mananalo ako. Tama ang sagot. Dagdag 50 puntos. Umabot na sa 80 puntos ang kabuuang puntos ng koponan ni Kentaro. Ang galing ni Hawkwak. Anong paraan kaya ang ginamit niya? Umaasa siya sa amoy. Ano? Paulit-ulit ko na pong ipinaliwanag sa inyo. Mama, ang pipiliin ko po ay ang basong may bilang 341. Xiaoyu. Huwag kang magbiro. Anong amoy ang naamoy mo mula rito? Wala akong naamoy. Sige, ikaw na ang pumili. Sige, ako na ang pipili. Umalis ka na. Tama si Xiaoyu. Iba ang ilaw dito. Magkaiba rin ang reflection ng disenyo sa baso. Magpahinga ka na lang. Anong ginagawa mo? Team China. Nahanap na nila ang basong pinili nila. Xiaoyu, bakit mo napili yung basong yun? Alam mo ba, pag kinuha mo na, hindi ka na pwedeng pumili ng iba. Huwag kayong mag-alala, ma. Ito ang basong tubig na ito. Xiaoyu. Kung matatalo ang koponan ng China ngayon, magtuturo ako sa iyo ng leksyon. Ang koponan ng China ay gumawa na ng kanilang desisyon. Ang koponan ng China, kaya ba nilang makapasok sa susunod na round? Ipinapahayag ko. Teka lang. Ang team ng China kanina, gusto nilang pumili ulit. Sino ang nagsabi niyan? Ako, syempre. MC, ang batang ito ay hindi miyembro natin. Hindi mabibilang ang basong pinili niya. Pinapayagan po ninyo akong pumili ulit. Mga hurado, ang aking napili ay ang baso bilang 341. Matiyak ko po, ang batang ito, bakit ka naman nakakasigurado na? Ito ang basong ito. Simple lang po, magkakapareho ang itsura ng mga basong ito.
Pero iba ang amoy. Nag-spray ng pabango ang ate ko kanina. Kaya may kaunting amoy ng pabango sa baso. Naamoy mo naman agad ang pagkakaiba. Team Kentaro, ganito rin ang ginawa nila para mahanap ang tamang baso. Naniniwala ako sa hula ni Xiaoyu. Cao Xiang, sundin natin si Xiaoyu. Hindi ako sang-ayon. Gusto mo lang naman sirain ang team natin. Sinadya mong mawala ang playing card. Kapitan, kukunin ko na po ang playing card ni Su Jian. Kapitan, dapat mong sundin si Cao Xiang. Kahit na siya ang haligi ng koponan ng China. Sang-ayon ako. Si Xiang ang haligi ng koponan. Narinig mo ba ako? Umalis ka na. MC. Nakumpirma na ba? Kinukumpirma ko. Hindi na ako magbabago pa. Maniwala kayo sa akin. Hindi na ako magkakamali pa sa pagkakataong ito. Kung gayon, ipapahayag ko na ang resulta. Ang pinili ng koponan ng China. Maling sagot. -5 points. Imposible. Sinabi ko na ang tamang sagot. Yun ang basong pinili ko. Huwag kang magbiro. Kanina. Nagkamali lang ako. MC, magtatanong lang ako. Dalawa pa tayong pagpipilian, di ba? 3 ang pagpipilian ng bawat grupo. Pero, bawat maling sagot, -5 puntos. Kaya ang gap ng score sa Kentaro team lalong magiging malayo. Mabuti naman iyon. May pagkakataon pa rin ako. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magkakamali. Sige na, makinig ka sa akin. Manahimik ka. Cao Xiang, sumagot na siya. Kaya ang sagot ngayong beses. Tama. O mali kaya? Nakakalungkot naman, mali ang sagot. Xiaoyu. Anong tinatawa-tawa mo? Ang bobo mo naman at hindi mo alam na bobo ka. Ang baso ng tubig ang pinili ko. Iyan ang tamang sagot, Xiaoyu. Dapat magalang ka sa akin. Huwag mong isipin na dahil nandito ang nanay mo, ay hindi na kita masasaktan. Ang tanga-tanga mo, ikaw pa rin ang sinisisi ko. Dr. Cao Xiang. Tigil na. Kapitan, nahanap ko na ang solusyon sa palaisipan ng mga numero. Ang bata. Xiaoyu. Siya nga. Ang nakabasag ng record sa larong puzzle. Bakit siya pa? Isang batang wala pang 7 taon. May mali yata rito. O kaya'y may nag-edit ng video. Sinuri ko na, ngayon. Si Xiaoyu lang ang gumamit ng puzzle. Nakuha ko na. Dr. Cao, tigil. Sige. Huwag na kayong mag-away. Simula ngayon. Sundin ninyo si Xiaoyu. Kapitan.
MC, tapos na po ang aming pagpili. Huling pagkakataon na ito. Piliin na namin ang tasa bilang 341. Kapitan, huwag naman. Bakit kayo naniniwala sa mga bata? Nakalimutan mo na ba? Ang tagumpay natin ngayon ay dahil sa akin. Alam mo ba kung sino ang nakabasag ng record sa larong puzzle? Si Xiaoyu iyon. Ha? Si Xiaoyu ang nakabasag ng record sa larong puzzle. Pinagloloko mo ba ako? Saan mo naman nakuha ang balitang iyan? Kapitan, larong puzzle. Napakahirap ng larong iyan. Hindi kaya iyon masolusyonan ni Xiaoyu. Xiaoyu. Sigurado ka ba? Pagpili lang naman yan ng baso ng tubig. Wala namang mahirap doon. Sige. MC. Ikaw na ang mag-anunsyo ng resulta. Sige. Ang koponan ng China ang pumili ng pangatlong opsyon. Ipinapahayag ko. Ang resulta ay tama. Dagdag 50 puntos. Binabati kita, koponan ng China. Xiaoyu. Pinagkatiwalaan ko ang tamang tao. Imposible. Xiaoyu, ang ilong mo'y napakatalas. Parang aso. Tama ka. Swerte lang. Tanga ka lang, kaya ka naswertehan. Ikaw. Swerte lang, Xiaoyu. Ang galing-galing mo. Nanalo ang koponan ng China dahil lang sa isang bata. Kaya sila nanalo. Sino ba talaga ang batang yun? Ang bata. Ginamit niya ang paraan ko para manalo. Kagiliw-giliw. Akala ko noong una ang laban na ito. Nagpunta lang ako rito para magliwaliw. Pero ang pakiramdam na ibinigay niya sa akin, parang isa sa ibang kalaban ko. Si Huakwak. Ang tinutukoy mo ba ay ang aksidente sa eroplano? Lai Sam. Oo nga. Bukod kay Lai Sam, siya ang unang kalaban na nagparamdam sa akin ng paghihirap. Ako ang kalaban mo. 3rd grade students ng teen high school. Bakit mo alam ang mga ito? Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Paano mo nalaman? Tito, bakit ka galit na galit? Bitawan mo ako. Hawkwak, tumigil ka na. Hawkwak. Anong nangyari sa iyo? Ang batang ito. Ano ito? Ang batang ito ay hindi madaling pakisamahan. Hindi ako sigurado kung mananalo ako. Paano naman iyon? Hawkwak. Huwag kang mag-alala. Bago ang laban na ito, naghanda ako ng husto. Kaya, panalo lang ang ating mapapala. Hindi tayo pwedeng matalo. Ang laban na ito, gusto kong ipakita sa lahat. Mga mamamayan ng Koryo. Kami ang pinakadakilang lahi sa buong mundo. Xiaoyu. Kilala mo ba ang sino mang taga-Koryo? Hindi ko alam. Nanay, pahiram naman po ng telepono ninyo. Tumunog ang hotline. Binaba na nila ang telepono. Ang numerong ito ng hotline ay isang patibong na espesyal na ginawa. Si Lai Sam lang ang nakakaalam nito. Pero si Lai Sam ay pumanaw na. Sino ang tumawag?
Mga manonood, muli na kayong narito. Ngayon, ay magsisimula na ang Super Brain Talent Competition. Ikatlong yugto. Sa larong natapos lang, makikita natin na ang koponan ng China ay pansamantalang nahuhuli ng 10 puntos. Kaya ba nilang baligtarin ang kalagayan at manalo? Susunod, ipakikilala ko sa inyo ang ikatlong round ng kompetisyon ngayong araw. Ito ay isang larawan mula sa NASA ng Andromeda Galaxy. Mas tiyak pa, ito ay isang ika-10 bahagi ng Andromeda Galaxy. Umaabot sa daan-daang bilyon ang bilang ng mga bituin. Ang tanong sa round na ito, ang pangalan ng laro ay Galaxy Puzzle. Kailangan naming obserbahan ng mga manlalaro ang larawan ng kalawakan. Sa loob ng 10 minuto, kailangang buo ng contestant ang larawan ng Andromeda Galaxy. At idagdag ang nawawalang bahagi ng larawan. Ano? May daang milyong mga bituin. Paano ko naman magagawa iyon? Daang milyong mga bituin. Maghapon pa nga lang ang gagawin ng computer para maisaulo iyon. Mga walang silbi talaga. Hawkwak, anong sinasabi mo? Xiaoyu, nahanap mo na ba ang solusyon sa problema? Ang daming impormasyon. Walang makakaalala niyan. Ngayon, pakisalo naman po ninyong dalawang atleta ang larawang ito. Pagkatapos ng 10 minuto, opisyal nang magsisimula ang paligsahan. 10 minuto. Ang kaliwa ang tandaan mo. Tandaan mo ang gitna. Nanay. Ano iyon, anak? May solusyon na ako. May solusyon ka na raw. Madali lang. Gamit ang nakakaakit na formula. Kinakalkula ko na ang posisyon ng mga bituin. Ano? Sige. Ang daming impormasyon. Sa loob ng maikling panahon ay hindi ko kayang tandaan lahat. Hawkwak. Paano tayo mananalo? May isang paraan lang. Sa pamamagitan lamang ng nakakaakit na formula. Kung kaya lang natin matukoy ang nawawalang posisyon sa mapa ng mga bituin. Sa ganoon lang, tayo'y mananalo sa larong ito. Pero paano natin ito kukwentahin? Napakalaki ng bilang na kailangang kalkulahin. Kaya bang kalkulahin iyan ng utak ng tao? Nakalimutan mo na ba? Mayroon tayong pinakamodernong utak. Sa pamamagitan ng teknolohiya ng artipisyal na intelihensya, madali nating makakalkula ang ugnayan. Bukod pa rito, inihahanda ng pinuno ang sertipiko ng pagdalo. Team Jongbuo, kayong mga tanga. Ginagamit ninyo ang ganoong katangahang paraan para labanan kami. Nakakatawa naman talaga. Tapos na ang 10 minuto. Inaanyayahan po namin ang dalawang atleta. Reassembly ng Star Mapen. Ito. Talagang hindi ninyo matandaan lahat. Hindi ko pa nakikita lahat. Kulang lang ng isang maliliit na piraso. Maraming libong planeta na ang laman yun. 10 minuto lang ang inyong oras. Paano ko kaya matatandaan? Huwag ka nang magsalita. Subukang tandaan ang lahat. 10 minuto lang. Hindi ako naniniwalang kaya niyang tandaan lahat. Ang bobo naman ng team na to. Makipagkompetensya sa ganitong tao. Napakasayang pag-aaksaya ng oras ko. Imposible kayang naisip din yun ng bata. Dapat gumamit ng gravitational formula upang kalkulahin ang posisyon ng mga bituin. May problema nga talaga ang batang to. Ano ang naisip ko? Alam na rin pala niya. Kakaiba. Bakit hindi ko siya kilala noong nakaraang buhay ko? Hawkwak, ano ang gagawin natin? Ayos lang yan. Kahit malaman niya ang formula. Ang dami ng kalkulasyon. Hindi kaya ng utak ng tao. Hayaan na natin siyang magkalkula. Hindi ako naniniwalang kaya niyang talunin ng artificial intelligence. Hawkwak, hindi lang kita mapapanalunan sa pagkakataong ito.
Magbabayad ka sa mga ginawa mong kasamaan. Ang aking hotline, 2 lang ang nakakaalam ng numero. Isa si Laisam. At si Laisam ay nasawi sa isang aksidente sa eroplano. Wala pang resulta ng investigasyon. Sa ngayon, naimbestigahan ko na. Ang tumawag sa hotline. Isang bata. Paano niya nalaman ang hotline? Ngayon, ano ba talaga ang nangyari? Hindi pa alam. Pero masasabi nating, kung gusto nating maunawaan ang aksidente sa eroplano ni Laisam, kailangan nating simulan sa batang ito. Kuwachlan, dalhin mo na ang mga tao sa programa. At alamin kung ano ang nangyayari. Opo. Sinimulan ng i-assemble ni Hawkwak ang mga litrato. Naalala na niya kaya lahat? Simulan na ba natin? Huwag ka nang mag-usap, bilisin mo. Hindi ito ang piraso, tanga. Anong ginagawa ninyo? Halina kayo at tumulong. Xiaoyu, ano bang ginagawa mo? Tigil na. Xiaoyu, hindi ka naman miyembro. Kung matatalo ang koponan, kaya mo bang tiisin ang kahihinatnan? Hindi nagsisinungaling si Xiaoyu. Kinalkulan niya ang mga posisyon ng mga bituin. Kalkulahin. Formula ng grabidad. Ginamit ni Xiaoyu ang formula ng grabidad para kalkulahin ang lokasyon ng mga piraso. Napakalaking kalkulasyon. Walang sino mang makakalkula. Hindi mo kaya, pero kaya ko. Umalis. Xiaoyu, ikaw. Tapos na. Ano pa kayang sorpresa ang ibibigay sa akin ni Xiaoyu? Ang dami nitong kalkulasyon. Kahit sabay-sabay tayong lahat, hindi ko rin kayang kalkulahin. Ang utak ba ni Xiaoyu ay isang computer lang? Tingnan mo, halos tapos na rin ang grupo ni Kentaro. Ano bang nangyayari? Pakiramdam ko ang laban na ito ay para kina Xiaoyu at Hawkwak. Ang paghaharap ng dalawa, tapos na sila. Imposible, tiyak dahil kay Xiaoyu. Ang talinong bata nga naman. Gumamit din sila ng formula ng atraksyon. Pagkalkula ng posisyon ng mga piraso. Base lang sa kalkulasyon ng utak. Paano ihambing sa AI? Sa larong ito, ako ang mananalo. Mga manonood, tapos na ang paglalaro ng puzzle ng dalawang koponan. Sa ikatlong laro, kanino kaya mapupunta ang tagumpay? Resulta, malapit ng mahayag agad. Ang batang ito ang tumawag sa emergency hotline. Ang batang ito, at ang pagbagsak ng eroplano ni Laisam, may kaugnayan ba sila sa isa't isa? Ito ang record ng bata. Nang bumagsak ang eroplano ni Laisam, nang mga oras ding iyon nagising ang bata sa ospital. Grabe naman ang pagkakatugma. Kapitan, ang salamin ng lalaking iyon ay mayroong teknolohiyang artificial intelligence. Pinakabagong investigasyon. Parang nandadaya ang koponan ni Kentaro. Kapitan, dapat ba nating huwag kang makialam sa laban? Gusto kong manood, may kakaiba ba sa batang ito? Tapos na ang pagkalkula ng programa. Ayon sa kalkulasyon, ang koponan ni Kentaro ay may 80% na katumpakan. Nasira nila ang record ng proyektong ito. Pananalo na tayo. Dr. Cao, hindi natin pwedeng iasa lahat kay Xiaoyu. Ipinapahayag ko na ang resulta para sa koponan ng China. Ang koponan ng China ay nawalan ng 10 puntos sa nakaraang laro, kung sila ay muling mawalan ng puntos sa larong ito.
ang posibilidad na mabaligtad ang sitwasyon ay magiging mas mahina. Ang resulta ng koponan ng China ay ipinapahayag ko. Teka lang. Hindi pa rin pwedeng magmadali. Kung mali si Xiaoyu, matatalo tayo. Ang sagot ko ay tiyak na tama. Bakit namin kayo paniniwalaan, Xiaoyu? Hindi mo pa rin ba napapansin? Talo na kayo. Nakaasa ka lang sa isang formula na gusto mong kalkulahin ang posisyon ng star map. Nakakatawa. Imposible iyon. O kaya, magpapayo ako sa inyo. Ngayon, aminin ninyong lahat na mga tanga kayo. Mga walang silbi at walang talento. Tapos sumuko na lang kayo. Umatras na kayo. Para mawala na ang mga walang silbi sa mundo. Ang yabang niya, hindi niya man lang pinapansin ang koponan ng China. Masyado siyang baliw, maglaan ng oras. Huwag ninyong kalimutan ang ating tungkulin. Hawkwalk. Nababaliw ka na ba? Iniisip mo ba na, Lai Sam? Ang pinakamalakas mong kalaban, di ba? Ikaw, pero hindi ka karapat-dapat maging kalaban ni Lai Sam. Anong sinasabi niya? Kahit na tinulungan ka ng Team Kentaro. Pero sa kompetisyon sa akademya, tinalo ka ng lubusan ni Lai Sam. Ang paksa ng iyong pag-aaral sa buong buhay mo. Pero para kay Lai Sam, walang halaga iyon. Ngayon, patay na si Lai Sam. Iniisip mo bang ikaw na ang pinakamagaling? Xiaoyu, bakit mo alam ito? Artipisyal na intelihensya ito. Si Lai Sam ang nagdisenyo ng teknolohiyang ito. Tama. Pero ayon sa alituntunin ng programang ito, hindi ka dapat gumamit ng artipisyal na intelihensya. Huwag kang mag-alala. Talaga bang iniisip mo na kaya ng AI na talunin ng tao? Huwag kang maging mapagmataas. Bata ka pa at hindi pa ganap na nagkakaisip. Hindi mo ako kayang talunin, pati na ang AI ko. MC, ihayag mo na ang resulta. Sige, ngayon, ipinapahayag ko. Teka lang. Hawkwalk. Ang larong ito, ituturing nating pantay. Ito, alam ko na, hindi ka rin sigurado. Hindi ako nagsusugal. Ngayon, ang larong ito, pantay tayo. Dapat kang pumayag sa kondisyong ito. Susunod na round, magpapasya na tayo kung sino ang mananalo. Anong ginagawa mo? Bakit ka nakipagpantay sa kanila? Ako ang kapitan. Ang laban na ito, karangalan ko ito. Hindi ako pwedeng matalo, bata ka pa. Sige, dahil gusto mong magkasundo, bibigyan kita ng pagkakataong ito. Pero, pakiusap mo sa batang ito, magpakumbaba siya sa akin. Napakasama ng ugali niya. Pagkatapos, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon para manalo. Ito na ang huling pagkakataon ng inyong grupo. Naiintindihan mo ba? Magkunwari kang humingi ng tawad sa kanya. Hindi pwede. Gusto mo bang humingi ako ng tawad sa kanya? Kao Siyang, anong ginagawa mo? Hindi pa natin alam ang resulta. Bakit mo ginawang humingi ng tawad si Xiaoyu sa kanya? Sila ang mga kalaban natin. Tanga. Kung matatalo ako, ang sorry ay hindi sapat. Kung hindi ka mag-so sorry, ako ang mag-so sorry.
100% ang katumpakan. Nakakagulat naman. Ginamit niya ang talino para talunin ng AI. Kapitan, pakiramdam ko, ang batang ito, kamukha niya si Lysam. Isa lang siyang ordinaryong bata. Bigla na lang siyang naging matalino. Hindi ito aksidente. Mag-imbestiga ka. Malalaman natin ang katotohanan. Kung bakit bumagsak ang eroplano ni Lysam. Opo. Pagkatapos ng pag-uusap ng dalawang grupo, nagtapos ang nakaraang round sa isang draw. Hindi namin iaanunsyo ang resulta ng nakaraang round. Magpapatuloy ang dalawang koponan sa kasalukuyang puntos nila. Kaya naman ang susunod na challenge. Ito na ang magiging decider. Ang final round. Sa round na ito, ang mananalo ay makakakuha ng 100 puntos. Ang may mas mataas na puntos ang mananalo. Sa round na ito. Ito ay isang laro ng chess. Sa final round na ito, kahit na matalo ako sa nakaraang round, kapag nanalo lang tayo sa round na ito, mananalo na tayo. Ganyan ka ba ka-confident? Hindi mo ba alam, ginagamit ni Dr. Cao ang kanyang libreng oras sa pag-aaral ng chess. 2 beses na siyang naging world champion. Madali siyang makakapanalo. Huwag mo siyang kausapin. Bata pa siya. Ano man ang sabihin mo. Hindi niya maiintindihan. Mga tanga nga naman. Hindi mo ba alam, ang artificial intelligence sa teknikal na aspeto ng chess. Nangunguna na ito sa mga tao. Mananalo tayo. Ang kalaban ninyo ay ang AI. Ang AI machine na ito ay tinatawag na Amaterasu. Maaari itong maglaro ng milyon-milyong laro ng Go araw-araw. Umusbong na sa antas na hindi na kayang talunin ng tao. Dr. Cao, ang iyong world champion title. Isa lamang itong maskara ng isang payaso. Hindi mo kayang talunin ng AI. Ang Go ay isang sining ng tao. Isa lamang itong makina. Kaya bakit hindi natin subukan? Kapitan, gusto kong palitan si Cao Xiang sa paglalaro. Xiao Yu, hindi mo pa rin naiintindihan ang batas. Manahimik ka na lang, Kapitan. Dapat si Cao Xiang ang maglaro. Ang Go ay ang kanyang larangan. Alam ko iyon. Pero sa ganitong kalaban, natatakot ako, mahihirapan si Cao Xiang. Ang teknolohiya ng AI. Idinisenyo ko ito. Alam ko ang kahinaan niya. Ako na ang lalaban. Kaya kung manalo. Anong sabi mo? Ikaw ang nagdisenyo. Oo, ako ang lalaban. Mananalo ako. Huminto ka. Nababaliw ka na ba? Iyan ang teknolohiya ng AI. Ito, hindi ko maipaliwanag. Pero maniwala ka sa akin. Ako. Ibigay mo iyan sa kanila. Teka lang. Oh my God. Kinakalkula ni Xiao Yu ang mapa ng mga bituin. 100% tama. Ano? Cao Xiang. Umalis ka nga dyan sa tabi. Ang larong ito, hayaan mong maglaro si Xiao Yu. Xiao Yu. Ang teknolohiyang AI na ito. Ang dami ng laro ng Go na nalaro nito. Mas marami pa sa kabuoang bilang ng mga laro ng Go sa lahat ng kompetisyon. Natalo ka na. Kapitan. Kaya bang manalo si Xiao Yu? Kaya bang makipaglaban ang tao at ang AI? Ang Go ay para sa tao. Ang huling baluarte. Paano naman ang laro ng Go? Ito ay 19 by 19. Bawat galaw ay mayroong mga 250 iba pang galaw. Sa buong laro ng Go. Ang dami ng posibleng posisyon sa laro ng Go. Higit pa sa kabuoang bilang ng mga atomo sa universo. Ang paraan ng pagsubok ng lahat ng posibilidad gamit ang computer.
ay talagang imposible. Ngunit, ang pangkat ni Kentaro, gumamit sila ng ibang teknolohiya ng AI kumpara sa mga nakaraang pagtatangka. Bukod pa rito, kung ang Amaterasu Artificial Intelligence ay kayang mag-aral ng mag-isa, at mapahusay ang kakayahan nitong maglaro ng chess, at milyon-milyong laro ng chess ang nilalaro nito araw-araw, natatakot ako, na hindi na ito problema na kaya pang lutasin ng tao. Xiaoyu. Ang teknolohiya ng AI ay kayang hulaan ang resulta. Ang tsansa kung manalo ay umabot na sa 80%. Ang simula mo, napakasama. Natatalo ka na. Ang kahinaan ni Amaterasu ay ang labis nitong pagdepende sa pag-aaral ng mga naunang laro, ngunit sa mga hindi pa nakikitang kombinasyon. Kaya kung sirain ang loika nito, sayang naman. Natutunan na ni Amaterasu ang lahat ng mga laro ng Go ng tao. Pero, hindi pa niya natutunan ang tira ni Lai Sam. Ang huling tira. Naglagay ng bato ang koponan ng China sa gitna. Ano ang intensyon ng tirang ito? Ito ang falling star formation ni Lai Sam. Muli na namang nag-iisip ang teknolohiyang AI. Imposible kayang walang solusyon sa ganyang paraan ng paglalaro. Bakit hindi na ito gumagalaw? Napakagaling. Kaya mong talunin ang teknolohiyang AI. Imposible. Sira na kaya itong computer na ito? Hindi ito sira. Ang algorithm ng teknolohiyang AI na ito. Ang disenyo ko. Alam ko ang logic nito. Kinakalkula na iyon. Talo ka na. Dahil sa disenyo mo. Dahil ako. Siya si Lai Sam. Imposible. Tingnan ninyo. Ipinapakita ng screen ng computer ang resulta ng larong Go na ito. Ang kasalukuyang rate ng panalo ay 0% lamang. Ng tao.